As God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Reigning Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! Join in heaven as we come to this place to worship together and sing of your great love, sing of your great love. We feel your presence, oh Lord. We join in heaven as we come to this place to worship together and sing of your great love, sing of your great love. Your name on high, oh Lord, we sing our nation. Sing of your great love, sing of your great love. Hallelujah, we sing of your great love. Hallelujah, we sing of your great love. Hallelujah. Of your great love, oh, been our vision, oh Lord. We join with heaven as we come to this place to worship together and sing of your great love, sing of your great love. We wanna be a generation to lift your name on high. Oh Lord, please save our nation. Hallelujah, we sing of your great love. Hallelujah, we sing of your great love. Hallelujah, we sing of your great love. Hallelujah. Ale, ale, woo! Ale, 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 ale. Our voices. Our voices raised to give you praise, and our voices raised to give you praise. Our voices raised to give you praise. Hallelujah, we sing of your grace.
individual, as a generation. Basta sinabi ni Lord, mga kasama, sa'yo na yon. You are created for the Lord. Ngayon po ay March, Fire Prevention Month. Ngayon po, uso ang patayan ng apoy. Pero ngayon, dapat ang pag-ibig natin sa Panginoon nag-aapoy, nagliliyab. You must be on fire for Jesus. You must be on fire for Jesus. Yung pag-ibig mo kahapon sa Panginoon, yung pag-ibig mo noong nakaraang linggo sa Panginoon, yung pag-ibig mo noong nakaraang buwan sa Panginoon, dapat ibang-iba ngayon. Because God, in His supreme power and authority, He wants to work in miracle in your life. Alam niyo po ba si Jesus, nung siya ay nagmi-ministeryo dito sa mundong ito, hindi ho siya nakapag-perform ng miracle doon sa lugar na kung saan siya lumaki, pinanganak, lumaki. Hindi ho siya nakapag-perform ng miracle for one reason. For one reason, unbelief. Unbelief. So that's why this moment, nire-renounce natin ang unbelief sa buhay natin. For God to perform His miracle in your life, for God to perform miracle in your family, in all aspects of your life, you need to believe God, you need to trust God that He is powerful beyond your situation. It is beyond your imagination. So today, I encourage you for us to have this kind of attitude, yung pong merong nagsising in sa atin. Because the Word of God and God, inseparable po yan. Because when God created everything, He speak. He released the Word. When God speak, He released the Word. And according to His nature, His Word is His power. So kapag may sinabi ang Diyos, may mangyayari sa buhay mo. If you believe, if you receive, do not resist. Do not resist. Just believe. May mangyayari sa'yo. So bigyan mo ng high five ang katabi mo. Sabi mo, congratulations. Be on fire for Jesus. Woohoo! Huwag mong pababayaang mamamatay ang apoy mo sa Panginoon. Sino masayang masaya? Kahit na maraming bomberong ipadala si Satanas, hindi mamamatay ang apoy mo. Because your fire comes not from the outside, your fire comes from the inside. Ayaw ni Satanas na nagliliyab ka. Ayaw ni Satanas na nag-aapoy ka. Kasi lahat na nag-aapoy nakakakot ng atensyon. Ang gusto ng Panginoon ng kaaway, normal ka lang. Yung mabuhay ka na parang walang Diyos. Pero pag nagliliyab ka, I tell you, magiging kapansin-pansin ka. At lahat na nagliliyab, may bomberong dumarating. Pero pag nagliliyab ka sa Panginoon, ang bomberong darating galing sa demonyo yan. Bakit? Para maging ordinaryo lang ang pagsunod mo, maging ordinaryo lang ang buhay mo para walang significant and impact. So today, I encourage you to listen to this word for your life na maging iba naman. Sino dito excited ka maging ibang buhay mo? So do not live according to your conscious mind. Do not live according to your subconscious mind. So my prayer is that today, starting today, magkaroon ka ng scriptural mind. What is scriptural mind? When God said, I believe it, and it will manifest. Because that is scriptural mind. Yung utak natin, limitado yan. Pero ang gusto ng Panginoon, ibang klase. Yung mag-manifest ang glory mo, yung hindi mo kaya. Yung mga bagay na imposible, yung mga bagay na hirap sa'yo, ni hindi ka pinapawisan.
Woo! Miracle! Supernatural! Yun yung atmosphere ng mga anak ng Diyos. That's why hindi tayo kayang i-determine ng mundong ito kung ano ang magiging tayo. Because my design is according to God's will. So I need to pursue God's plan in my life. Regardless of my past, regardless of my present situation, the Word of God is the final authority over my life. Lord, so be it unto me according to your Word. And God is ready to manifest in your life today. So dyan ako excited. Dapat wala ng anak ng Diyos na exhausted. Wala ng anak ng Diyos na oppressed. Because God gives us freedom. Woohoo! Sino dito ang masayang-masaya ka? Pwede ka nang bigyan mo ng high five yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, congratulations. Congratulations. Sino dito excited ka magiging on fire for Jesus? Because there is power in the love of God. So pwede na tayong maupo, mga kapatid. At get ready. I-ready nyo po yung inyong notebook. I-ready nyo ang inyong ballpen. Para po at least masulat natin ang mga bagay na ito. And I just want to read it to you na kung bakit gusto kong maging on fire ka kay Jesus. Kasi mahal na mahal ka ng Panginoon. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. You are loved by God. No, kaya pakisabi mo sa katabi mo, mahal ka ni Lord. So hindi ka lang basta mahal ni Lord, no? May magandang plano siya sa'yo. Sabi ng verse, in John chapter 15, verse 16, Amplified Version, sabi ng verse, you have not chosen me, but I have chosen you, and I have appointed and placed and purposely planted you. Grabe, yung plano ng Diyos talaga, may matindi siyang ginagawa sa atin. Sabi niya, you have not chosen me, but I have chosen you. So you are chosen. You are not rejected. Pinili ka. Hindi ka pinagpilian. Special yung quality mo. And then sabi niya, but I have chosen you, and I have appointed you, I have planted you, that you might go and bear fruit, and keep on bearing, and that your fruit may be lasting, that it may remain, abide, so that whatever you ask the Father in my name, as presenting all that I am, He may give it to you. So what I'm trying to say is that hindi natin kayang maging ordinaryong tao. Because God is with us. So ikaw ay nabubuhay, nakahanga-hanga, at kamangha-mangha. Hindi kaawa-awa. Pakitingnan mo yung katabi mo, kamangha-mangha, kahanga-hanga, hindi kawawa. Kaya walang anak ng Diyos sa kawawa. Eh, ang demonyo pa naman, parang concern sa'yo. Kawawa ka na. Hindi mo kaya yan. Tapos sabi mo, oo nga, kawawa nga ako, hindi ko kaya yan. So therefore, ordinary na lang ako, pero Christian. So mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, the ultimate intention of the enemy is for God's children to be slave. What is the reason why? Para maging yung alipin, para tayo ay pahirapan, yan ang ibig sabihin ng alipin na nagpapakahirap ka, nagsisipag ka, pero walang nangyayari sa'yo. That is the intention of Pharaoh in Egypt. Yung children of God, which is the Israelites, pinahihirapan sila doon, inaalipin sila, kung anong sinabi ng Pharaoh, sinusunod ng mga anak ng Diyos. Wala silang magawa kasi alipin sila.
So mga kasama, Jesus came here on earth to choose you. For you to experience freedom. Na wala nang aalipin sa atin para magawa natin freely kung anong pinagagawa ni Lord. No buts, no ifs, without limitations. Kung ano ang sinabi ng Panginoon, yun ang magagawa natin. Parang wala akong kausap Kung ano ang sinabi ni Lord. No, tandaan nyo, ang pagiging slave, oppress yan. At kapag ka slave and oppress, poor. Wala pong alipin na mayaman. Kaya tayo, tinawag ng Panginoon, pinili niya para maging fruitful, para maging productive. In all aspect. Kaya gumagaan ang buhay natin para mag-ministry, hindi para mamasyal. Kaya ka binibless ni Lord para makatulong, mamigay, hindi para manghingi. Because we are making an impact. We are making a legacy that our God is a God of abundance. So from slavery, we need to help people para sa kanilang freedom. Ang resulta ng slave, poor. Pero ang result, kapag ka na-experience mo ang freedom, abundance. Yan ang mga disenyo ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, yan ang design ng Diyos sa iyo. Kaya lang, maraming mga tao, hindi nila maintindihan ng mga bagay kung ano yung ekonomiya ng Diyos. Sabi niya, whatever you ask, yun ang sinabi doon. Sabi dito sa translation, you have not chosen me, but I have chosen you, and I have appointed you and placed and purposely planted you so that you would go and bear fruit and keep on bearing, and that your fruit will remain and be lasting, so that whatever you ask of the Father in my name as my representative, He may give to you. Yan po yung gusto ng Panginoon sa atin. No other business but only God's business. So do not focus on the situation. Huwag mong pagpukusan kung ano ang sitwasyon mo. Ang pagpukusan mo kung ano ang plano ng Diyos. 1090 principle lang yan. Sabi mo 1090. So, what is 10? 10 is just your journey. 10 is the problem. 10 is your situation. But do not dwell on your journey. Do not dwell in your situation. Only focus on the 90. And what is the 90? The 90 is the plan of God for your life. 1090 principle. Maraming mga tao nakafocus sa 10. Nakalimutan yung plan. May naiintindihan ba kayo? So we need to be on fire for Jesus because He has a plan for us. He has a plan for you. He has a plan for me. Maraming mga tao, pag may problema na hindi nasusunod kay Lord, may pinagdadaanan po, kumusta yung plano? Sino may naunawaan? May plano sa'yo ang Diyos. At yun ang ating sinusunod, hindi yung sitwasyon. Do not allow your situation. Do not allow your emotion. Do not allow even your intellectual capability to dictate your life. The Word of God is supreme. When God said, it will manifest in my life because I will respond, not resist. Not react. Tandaan mo, pag ikaw ni-resist, magre-react ka. So the Word of God, hindi ka dapat nagre-react para mag-resist. Dapat nagre-respond ka. Sino may naiintindihan? No, kaya mahalaga po ito, mga kapatid ko sa Panginoon. Gawin natin kung ano ang pinagagawa ng Panginoon, kung ano ang agenda ng Panginoon, gawin natin sapagkat yan ang plano. Hindi ang sitwasyon.
May nasusundan po ba mga kasama? Lahat ng bagay sa buhay natin, merong sitwasyon, may problema. So do not focus on the problem. Focus on what? The plan of God. Ang sitwasyon nababago yan, pero ang plano hindi. Tandaan mo, ang sitwasyon mo, dating anak ka, nakapagtapos ng pag-aaral, nagninegosyo na, nag-asawa, nababago ang sitwasyon. Pero ang plano ng Diyos, hindi. So kaya dapat malinaw sa atin itong mga bagay nito na kahit anong sitwasyon natin sa buhay, we stick to the plan of God. Hindi ako masa-sidetrack sapagkat merong magandang plano sa akin ng Panginoon. Sino yung excited dito mga kapatid ko? Sino yung may nakukuha ka ngayon? Pakitaas ang kamay, pakiwagayway. Sabihin mo, akin yon, akin yon. My portion is what? Ano sabi ni Annie kanina sa kanyang testimony? My share is what? Wonderful. My inheritance is very... Sa'yo yan! May kausap ba akong mga anak ng Diyos ngayon? Woo! Sabi mo, may share ka? No, yun ang mahirap sa lahat. Pagka ikaw ay hindi marunong mag-share, hindi ka makakuha ng portion. Ang tawag ko doon, buraot. Yung gusto mong kumuha, hindi ka naman nagbibigay. Pero kung talagang anak ka na, yung kung ano ang pinagagawa ni tatay, yun ang gagawin mo, no buts, no ifs, winning souls and making disciple because I love God and I love people, that is our DNA. So bakit ka mahihirapan sa mga bagay na pinagagawa ng Diyos? Naturally, dapat nagfo-flow ka dyan. Dapat hirap na hirap kang magkasala. Dapat hirap na hirap kang sumuway sa Diyos kasi anak ka. Eh bakit pag sa mundong ito, ang sipag-sipag, ang bait-bait, ang galing-galing, napakamasunurin sa Diyos, hindi. Kaya wala kang inheritance, kaya wala kang share. Why? You are living slave. You are just informed about the kingdom, but you will never experience it. His abundance. May naiintindihan? So nananatili ka kasi doon sa pangmaliit. Samantalang bibigyan ka ng Panginoon ng malaki. Hindi mo mabitawan kasi yung mga bagay na sa mundong ito kasi hindi ka marunong sumunod sa Panginoon. So kaya, mga kapatid ko, mga kasama, dapat on fire tayo sa Panginoon because God loves us so much. There is power in God's love. So dapat yung power na yun, na-experience mo. Nararanasan mo siya. Mayaman ng Diyos, ba't nangyayari sa akin ito? This is not God's plan for my life. Hindi plano ng Diyos na nangungutang ako. Hindi plano ng Diyos na nanghihingi ako. Hindi plano ng Diyos na kawawa ako. Lord, this is not your plan for me. Bigyan natin ng the best clap si Lord. He is the best God for your life. Kaya kung ang sitwasyon mo ngayon mahirap, hindi gawa ng demonyo yan. Huwag mo na siyang idamay. So dapat pag pinag-uusapan natin ng patungkol dito, excited ka, huwag kang tulog. Bakit? Ang pinag-uusapan natin dito yung share mo. Ang pinag-uusapan natin dito, inheritance mo. Ang problema na pag hindi nagsisink in sa'yo, pag ang pag-asa mo pa yung talent mo, pag ang pag-asa mo pa yung mundo, si Lord lang. Si Lord lang. Walang ibang pag-asa, ang Diyos lang. Pakikalabit mo yung katabi mo, ang Diyos lang ang pag-asa. Ha? Hindi ang galing, hindi ang lakas, hindi ang kumpanyang stable, si Lord lang. Ang nakakalungkot ngayon, no? May mga kumpanya bang kahit stable nagsasara?
mabigat ko doon ka. Nagtatrabaho. Nadamay yun, gawa mo. Kahit saan tumungtong ang mga anak ni Lord, kahit magtago ka pa, ang blessing sumusunod. Because your life is a blessing. Sino may naiintindihan, mga kasama? I am passionate to share these things in order for you to engage kingdom agenda. Walang ano, tapos na ang lahat. Nakikibahagi na lang tayo. Everything is finished. It is done. Nakikibahagi na lang tayo kasi si Lord napaka-generous to share His glory in our lives and for us to have a good and great testimony. Because our testimony is God's greater glory. Puputungan ka ng corona pag akyat mo sa langit. That crown is the crown of glory. You perform your life here on earth. Paano ka sumunod? Hindi lang crown of life ang ibibigay sa atin, crown of glory din. Paano kung hindi ka sumunod? If there is no obedience, there is no glory. Tandaan nyo ito palagi. People will not interested into your life unless you win. People will not interested in your life unless you win. Hindi magiging interesado ang mga tao sa iyo hanggat di ka na-win. Mabigat kasi, ang sinasalihan mo, mga arguments. Cyber warrior ka pa. Grabe, matindi mo mag-chat. Yung mga hindi dapat patulan, pinapatulan. Yung mga status sa buhay, pinopost pa. Nakiget niyo po ba mga kasama? Kababawan yun. Solve it in silence. Whatever your situation is, solve it in silence and then share your testimony to others. And it is His glory. Pag may pinagdadaanan, huwag mong daanin sa Facebook. I-solve mo yan para sa glory ni Lord. Siya may naunawaan. Sabi mo, mag-win. Mag-win. Maraming magaling sa argumento, pero yung mag-win ng relasyon, wala. Tandaan nyo to, magdagdag kayo ng kaibigan, magbawas kayo ng kaaway. May naiintindihan? Magbabawas ng kaaway, magdagdag ka ng kaibigan. Tandaan nyo, sa mundong ito, hindi lahat matutuwa sa ginagawa mo, pero pag may matinding resulta sa ginawa mo, yung dati mong bashers, magiging likers. Pag may nangyari sa buhay mo. Pero kung walang nangyayari sa buhay mo, puro pride lang, yabang lang, wala yan. Win the battle in light. In silence. Hindi naman madali sumunod sa Panginoon. Kami nasubukan namin, wala kaming pagkain. Nung nagsisimula kami, ang demonyo, concern na concern sa amin. Tutuloy mo pa ba yan? Ano ang future mo dyan? Naundoy pa kami nung nagsisimula kami. Nakabangga pa ako ng tao. Patay. Ang demonyo, pag magtatagumpay ka, nagsisimula ka pa lang, gusto ka nang pigilan. Kaya tingnan mo yung katabi mo, kumusta na mga lumalabas sa pagkatao mo? Baka ihi lang yan at dumi, ha? Dapat nagpo-produce ka. Yung mga tao nakikinabang sa fruit mo. Sino may nauunawaan? So kaya dapat yung winning souls in making disciple is our priority. First priority. First na priority pa. Bakit? That is the final word of Jesus before He ascended to heaven. And I belong to the kingdom. That's why hindi ako nahihirapan na gawin yon. Because it is my nature. Sabay-sabay nga natin sabihin, nature. Yung ibon po, walang kahirap-hirap lumipad. Bakit ang ibon? Ang dali-dali niya lumipad. Kasi nga ibon siya. Subukan niyo yung saranggola. Kahit may tamsi, ang hirap paliparin.
Bakit? Hindi kasi yun ang nature niya. Walang isda na nagreklamong nakakapagod lumangoy. Bakit merong Kristiyanong napapagod sa pagsunod sa Panginoon? Ibig sabihin, hindi pa yun yung being mo. Naglalaban pa ang demonyo at ang Diyos sa buhay mo. There is no hardship, there is no trouble, there is no toiling in the Lord. Toiling came from the enemy. Bakit anak ka ng Diyos na naghihirap ka? Bakit anak ng Diyos na kapos ka? Bakit anak ng Diyos na nangungutang ka? Pag may malaking project, loan. Ugali kasi ang utang. Kasi oppress. Kaya maraming hindi makapag-resign sa trabaho gawa ng loan. Kaya ko kayo sinakausap diyan kasi alam ko anak kayo ni Lord. At hanggat nandito kayo, gusto kong maranasan ninyo ang masaganang buhay. Because that is your portion. That is your inheritance. I don't want you to live in ignorance. Pinalaya ka na, bakit asal alipin? Hello? Grabe yung passion ko dito kasi gusto ko kayo lahat nagwi-win ng soul, nagdi-disciple. Kasi yun ang gusto ng Diyos ko. Yung isa kasi na-inlove lang. Hindi na sumunod kay Lord. Hindi masamang ma-inlove. Pero the more na na-inlove ka, lalo kang gumagaling sa pagsunod sa Panginoon. We are not here to look expensive. We are here to expand God's kingdom. That is pride of life. Hello? May kausap ba ako mga kasama? Ang gusto ko, maginawa buhay ninyo. Yung pag sinama ko kayo Singapore, Pastor, gusto ko sana kaya lang. Grabe, hindi siya disable. Huwag kayong mahadlangan ng pera. Kasi ang pera, susunod lang kahit saan ka pumunta. Basta nasa business ka ni Lord. Kasi si Lord na nagmamay-ari na lahat. Ang pera, mga kasama, currency yan. Nagpo-flow yan. Pero hindi yan dumadapo sa may poverty mentality. Because money is always attracted to value. Tanong ko ngayon, tigma magkano ka? Ano ang value mo? Ang value ko, si Lord sa buhay ko. Kasi yun ang plano niya sa akin eh. So kaya mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, i-increase mo ang value mo kay Lord. Magpakaanak ka. Hindi mo na kailangan humingi. Kasi meron ka talagang portion, may inheritance ka talaga. Wonderful. Mahal na mahal ko kayo, kaya ganito ako mag-share sa inyo. Kasi marami din akong dinidisciple dati. Meron talaga yung bitter na bitter siya, awang-awa sa sarili niya. Sabi ko sa kanya, bro, hindi. Develop mo ang sarili mo. Hindi mo kayang i-anticipate kung anong gagawin ng Diyos sa inyo. Do not accept offenses. Pag na-offend ka kasi, ang heaven sasarado sa'yo. Do not accept offenses. Because offense does not belong to the children of God. Because if you are offended, the heaven will be closed to you. Kaya sa mga tampurista, sarado langit dyan. Huwag niyo masyadong pagbigyan ng focus kung ano yung sa sarili mo, kundi yung pinagagawa ng Diyos. Huwag kayong papayag yung pinagagawa ng Diyos, hindi magagawa kasi may sitwasyon ka. Sino excited, mga kasama? Kahit na anong sitwasyon ko, anong kondisyon ko, susunod ako sa Lord. Because I am pursuing God's plan for my life. I am pursuing God's plan for my life. Because God's plan for me of God, 90%. 10 is just a problem. Kaya kung ano man ang sitwasyon nyo sa buhay, huwag kayong magpademonyo. Anak kayo ng Diyos. Sino may naiintindihan?
Sino yung masayang-masaya siya ngayon? Tandaan nyo, hindi ka makakaalis sa sitwasyon na yon hanggat hindi ka sumusunod sa Diyos. Because your situation can enslave you. I cannot afford na narito ka pa pag Sunday, tapos yung buhay mo, ordinaryo at defeated every day. Okay lang na humirap ka muna. Okay lang yung daanan mo yun kasi added value mo yun. Pero hindi ganun katagal. Kahit na naghihirap ka, may sitwasyon ka, itodo mo kay Lord. Gusto ko kayong paalalahanan, daling kayo sa dulo. Pag tinaningan na kayo ng doktor, maniwala kayo. Itodo nyo sa Lord. Because that is the end. Removing any pride. Lahat ng kaaway mo, pag may taning ang buhay mo, makikipagkasundo ka. Kasi nawawala yabang. Pero pag mayabang ka, maniwala ka, nakapokus ka sa sitwasyon, kaya kong isolve to, kaya kong gawin to. No. You are not designed for a situation. You are not designed for a problem. You are designed for God's plan. Sino may naiintindihan? So dapat on fire tayo kay Jesus. That is the power of God's love. Kaya mo ginagawa ang isang bagay kasi nagmamahal ka. Jesus said, if you love me, you will obey what I command. Ang problema lang, yung John chapter 3, verse 3. Sabi ng verse doon, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Many people nowadays in the church, they are not born again, so that's why they cannot see. Hello? May kausap ba ako, mga kasama? May nakikita ka ba patungkol sa kaharian ng Diyos? Hello? Sabi mo sa katabi mo, they cannot see the kingdom of God unless born again. Sabi mo sa katabi mo, see. So ito pa yun doon sa 5. Tingnan nyo naman ang verse 5. Sabi niya, Jesus answered, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and spirit. So maraming mga tao religious pero hindi godly. Kapag nahihirapan ka mag-win ng soul at mag-disciple, you are blind. You are not born again because why the church exists is for the lost. Grabe, hindi tayo permanente sa mundong ito. Mawawala tayo. Let's go on fire for Jesus. Sino dito excited ka on fire for Jesus? Why? Why you need to on fire for Jesus? Number 1, Jesus is the way. Jesus is the way. Sino may naiintindihan? Huwag kang gumawa ng sarili mong daan. Iskinita yan. Pero pagka si Jesus, super highway yan. You will never experience dead end. Sabihin mo sa katabi mo, God will make a way. Because Jesus is the way. So we need to follow the way of Jesus. Kaya ka nga Christian, not by name, but by daily living. Kung papaano nabuhay si Jesus sa mundo, ganun ka rin mabubuhay kasi tagalangit tayo. Sino may naiintindihan? Sino yung masaya ka na naunawaan mo to? There is always a way with God. Grabe. Yung bansang Israel, pinalaya ng Panginoon, tapos tinitest sila kung susunod pa rin. Alam nyo, nung naglalakbay sila, sabi nung sa Egypt, yung land of slavery, sabi ng mga taga-Ehipto, sabi doon kay Pero, wala na tayong alipin. Wala na tayong alipin. Paano na tayo ngayon? Wala na tayong alipin. Habulin natin sila. Sino may naiintindihan? Hahabulin ka talaga. Kapag gusto mong maka-breakthrough, kailangan mo muna ng breakdown. You need to be broken in the Lord. If there is no brokenness, there is no breakthrough.
Sino may naiintindihan? So itong mga taong ito, binalik nila at ang Panginoon, nandun na sila sa dead end, sa may Red Sea. Hinakita nila, hinahabol sila ng mga chariots. Ang dami! Alam niyo, sabi ng mga anak ng Diyos, wala bang libingan sa Ehipto para dito kami mamatay sa wilderness? Imagine mo, hinahabol pa lang, ang isip nila patay na. Tignan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, buti na lang, nandito ka. Sino masayang-masaya dito na hindi yun ang plano ng Diyos? Nung dumating sila sa dead end, sabi nila, Moses, dinala ba kami dito para mamatay lang? Sabi ni Moses, Panginoon, ang tigas ng ulo ng iyong mga anak, anong gagawin ko dito? Sabi ng Panginoon kay Moses, ano yung hawak mo? Tungkod ni Moses yun. Na pinalitan ni Lord, naging rod of God na siya. Bakit? Noong si Moses kinausap ng Panginoon, ayaw maniwala ni Moses, sabi ng Panginoon, ihagis mo yung iyong tungkod. Nung inihagis yung tungkod niya, naging ahas na makamandag. Tapos sabi ng Panginoon sa kanya, Moses, damputin mo yung ahas. Pagdamput ni Moses na ganun, naging tungkod uli. From Moses' rod, now, naging rod of God. So what is the point? Kung ano yung meron ka, basta sumunod ka sa Panginoon, may mangyayaring milagro sa'yo. So dapat ang pera na meron ka, ang buhay na meron ka, hindi mo yan buhay mo, hindi mo yan pera mo, hindi yung pamilya mo. Pera yan, buhay yan, pamilya yan, ni Lord. And you will experience miracle. So si Moses, sabi niya, itaas mo yung tungkod. Itinaas ni Moses yung tungkod doon sa Red Sea at nabiyak yung dagat. Imagine mo, naglalakad yung Israelites, grabe, aquarium na tubig. Tubig yun, pero nakita mo, lumalangoy yung mga isda. Dumakad ang mga Israelita sa tuyong lupa. Glory to God. Kapag si Lord ang gumawa ng paraan, makakaalis ka dyan sa sitwasyong pangit. Hindi yung paraan mo, paraan ni Lord. Sapagkat ang sabi ng verse, Isaiah chapter 55, verse 9, sa Amplified Version, for my thoughts are higher than your thoughts, nor your ways my ways, declares the Lord. Sabi dyan sa 58, and then 59, for as the heavens are higher than the earth, so are my ways are higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. Tanggapin mo na lang na limitado ka. Ang problema, kaya ko to, kaya ko to, kaya ko to. Kaya ang tagal mo dyan sa ganyang sitwasyon, yung gusto ng Lord. Amen. Sino dito yung excited ka na may matinding gagawin sa iyo ang Panginoon? Sapagkat matindi yung daan ng Diyos, hindi mo kayang isipin yun. Hindi mo kayang isipin yan. This is not all about the things of the world. It is not all about material things, but it is all about our life journey in obedience to the Lord. So, ang concern natin dito, yung journey mo sa pagsunod mo sa Panginoon. Huwag kang mabuhay ng malungkot. Huwag kang mabuhay na galit. Huwag kang mabuhay na takot. Huwag kang mabuhay na kapos. Alam nyo, ugali ng mga slave yun. Pero kapag anak ka, confident tayo. John chapter 14, verse 6, NLT version, Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. So it is not just something to memorize, but it is the things that you need to go through. Kasi may pupuntahan tayo. No? May pupuntahan tayo. Yan po yung bagay na gusto nating maunawaan. Why we need to be on fire for Jesus? Because He loves us so much, and Jesus is the provider. Jesus is the only provider. Jesus is the only provider. Ipo-provide ka ng mundo kung ano yung kailangan mo pero aalipinin ka. Ipo-provide ka ng trabaho, ipo-provide ka ng mundo, limited. So lahat ng bagay na iaalok sa'yo ng mundo, laking-laki ka na dyan, pero may mas malaki pang inilalaan ang Diyos para sa'yo.
Hindi mo lang kasi mabitawan yung mga bagay na meron ka. Gusto kang bigyan ng Diyos na malaki, pero ang problema, ayaw mo nang bitawan na meron ka. Alam nyo ba ang unggoy? Madali po siyang hulihin kasi unggoy siya. Sa India, ang ginagawa po, humuhukay po sila ng lupa na kasya lang yung kamay ng unggoy. Na hanggang dito ng unggoy. Pag dinukot ng unggoy na yon, lusot yun. Tapos yung ilalim, medyo malaki ng konti. Ang isang katangian ng unggoy, malakas ang pang-amoy. Nilalagyan nyo ng nuts, yung hukay na yon. Pagkatapos, yung unggoy maaamoy doon sa hukay, tapos dudukutin niya yon. Pag dinukot na yon, hawak-hawak niya, yung nuts sa kamay niya, nakatikom. Ang problema, hindi na niya mahuhugot yun kasi nakalak na yung kanyang kamay. Alam niyo, isa sa katangian ng unggoy, basta nahawakan na niya, ayaw nang bitawan. Tira mo yung katabi mo. Eto ngayon, darating yung naghukay ng trap, mahuhuli siya. Sabi ng unggoy, di baling mahuli, huwag ko lang itong bitawan. Bitawan mo na para hindi ka maalipin. Ang Diyos ang pag-asa natin. No, sino magpo-provide? Si Lord. Hindi dahil sa malakas ka, hindi dahil sa magaling ka, hindi dahil sa kumpanya. Hindi. Si Lord talaga yan. No, si Lord talaga yan. Huwag mong pababayaang madaya tayo. You will never experience lack in your life if Jesus is your provider. So, hindi ka pagkukulangin. Kaya walang Kristiyanong kulang-kulang. Imagine mo, si Jesus, nagpakain siya ng 5,000 sa pamamagitan ng 2 isda at saka 5 tinapay. Nagpakain siya. Sabi ng mga disciple, walang perang pangbili ng ganyan. Kasi halos 1 taong sweldo. At saka, Jesus, wala ring tindahang makapagbibigay ng ganyan. Alam niyo, maganda kay Jesus. He knows the abundance of God. Binigay sa kanya to, tapos pinag-pray niyo, Panginoon, salamat dito sa mga to, pero Lord, pakakainin ko ang iyong mga tao. At nung pinakain ng mga tao, dumami yung isda. Bakit? Nasa kamay ng Diyos. Lahat ng nasa kamay mo, hindi yan dadami. Pero pag lahat na nasa kamay ng Diyos, yan ang dadami. Kaya kung kapos-kapos ka ngayon, baka wala sa kamay ng Diyos, meron ka. Alam niyo, pinakain po yung 5,000 lalaki lang, ha, mga kapatid. 5,000 lalaki lang. Na busog silang lahat. Yung hanggang dito siguro yun. At ang pinakamaganda sa lahat, meron pang lumabis. Basta kay Lord may overflow. Basta na kay Lord ka may overflow. Hindi ka kakapusin, hindi ka kukulangin, labis ang mangyayari sa'yo. Labis-labis. Sino dito excited ka? Gusto mo sa buhay mo labis-labis? Because God lavish. God loves you. Hindi siya ordinaryo. No? Kaya mga kapatid, excited ako na si Lord ang magpo-provide. Kita niyo yung pinapagawa natin, no? Malapit na matapos. Siya kasi ang provider natin. Mga kasama, kung nangyayari sa atin yan, mangyayari din sa mga buhay nyo, sa mga pamilya nyo yan. Kasi isa naman ang Diyos na tinatawagan natin. At taga dito ka kaya? Sabi mo sa katabi mo, anak ka. Kaya meron kang share. Kaya meron kang inheritance. No, tingnan niyo po ang sabi ng John chapter 14, verse 14, NLT version. Sabi niya, you can ask for anything in my name, and I will do it, so that the Son can bring glory to the Father. Verse 19, chapter 4 ng Philippians. But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Mga kasama, pag ikaw naging covenanted, kapag ka ikaw ang pag-asa mo, si Lord lang, lahat ng bagay na yan, ibibigay sa iyo ng Panginoon. So ang context nito, nag-offer
yung church na to, yung Macedonian church, nag-offer yon, si Paul, nag-release ng blessing. And I do believe, yung God ni Paul, yun din ang God natin ngayon. Our God never changes. So that's why, nagpo-provide siya. And last and final, Jesus, why we need to be on fire for Jesus? Because He loves us so much. Jesus is whatever we need. Jesus is whatever we need. Tandaan niyo po, we must live in resurrected life with God. Ano yung resurrected life natin? Si Jesus, nabuhay siyang muli para ituro ang kaharian ng Diyos sa kanyang mga disciple. 40 days. Si Jesus, bago mag-start yung kanyang ministry, nag-pray siya for 40 days. Preparing for Himself to accomplish the plan of God in His life. But after His resurrection, He stayed for 40 days for the disciple. For them to train how to live in the kingdom of God. So we must have the resurrected life with God. Paano tayong mabubuhay ng resurrected life? Dapat meron kang scriptural mind. Sabay-sabay nga tayo, scriptural mind. What is scriptural mind? Yung bang ganito, the Word of God is more real than reality. The Word of God is more real than reality. The Word of God is more real than reality. The Word of God is more real than reality. Everything that exists in this planet Earth, it comes from the Spirit. It comes from the mouth of God. Kung bakit may isda, dahil sa sinabi ng Diyos. Kung bakit may prutas, dahil sa sinabi ng Diyos. So the Word of God is more real than reality. Kaya mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, what we need in our life is only Jesus. What we need in our life is not the money, it's not the success, it is not the house, it is not the car. What we need in our life is Jesus. Si Jesus lang po ang kailangan natin sa buhay. At kung may Jesus na tayo sa buhay natin, ang pamumuhay natin pagpapala na sa marami. Wala hong Kristiyano na hindi marunong mag-share. Ang isi-share natin yung relasyon natin sa Panginoon. Tandaan mo, natural po mangyayari ang mga bagay na ito. Bakit? Sapagkat nabubuhay tayo sa milagro. In John chapter 10, verse 10, Amplified Version. Now, John chapter 10, verse 10. The thief comes only in order to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it in abundance. What is abundance? To the full, till it overflows. Till it overflows. Sabi mo sa katabi mo, that is your life. That is my life in Jesus. Walang kulang. Ang sabi ng NLT version, the thief's purpose is to steal and kill and destroy. My purpose, Jesus said, my purpose is to give them a rich and satisfying life. It is for you. So have the ability, the capacity to receive your inheritance today. Have the capacity to receive your share today. It is to each and every one of us. Kaya mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, mamuhi na tayo sa kahirapan. Wag yan, hindi yan ang portion mo. Mangyayari lang ang kasaganaan pag ang Diyos ang naging Diyos mo. You need to see things in the perspective of God. No, si Lord ang hari, siya ang magpo-provide. Kaya, as we worship today, Lord, turuan mo kung mahalin ka ng mahalin. Thank you for your great love for me. At ang prayer ko, lahat na na-receive nyo ngayon na word na Lord, tumimo yan sa puso ninyo, tumubo yan at mamunga. Pagdating ng time,
kapag nangyari yon, meron kang great testimony. Ikukwento mo kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Di baling nagsimula tayong mahirap, pero hindi natin tatapusin ang buhay nating mahirap. Because the righteous person will leave inheritance to their children's children. No, yan po yun. Proverbs chapter 13 verse 22, if I'm not mistaken. No? A good man leaves an inheritance for their children's children, but the sinner's wealth is stored up for the righteous. Mga kasama, piliin yung sumunod sa Diyos. Huwag na huwag kayong aasenso na wala ang Diyos sa buhay ninyo. Walang future ang pera na yun. Walang future yung wealth na yun. You need to be righteous. You need to be righteous. And in order for you to become righteous, choose God always in your life. So as we come to Him right now with all humility, do not live a life outside of God's love. Do not live against the will, the word, and the ways of God. So mga kasama, huwag kang mabubuhay na ikaw ay kontra sa kalooban ng Diyos, sa salita ng Diyos, sa pamamaraan ng Diyos. Do not live a life outside of God's love. So let us encourage ourselves. Lord, ikaw talaga, ikaw lang talaga. So let us worship Him, give Him glory, give Him honor. Father, thank you. We honor you, we glorify you. As we come to you, Lord, with all humility, Lord, hear our worship. Lord, we are ready to receive, Lord, kung ano ang plano mo sa buhay namin. Lord, mangyayari ito, mangyayari. Walang magagawa ang kaaway. Hari ng aking puso, Come on, let's worship. walang hanggang pupuri sa'yo. Kay buti-buti mo, walang ibang katulad mo. Salamat, Panginoon, buhay ko'y alay sa'yo. Yahweh, Yes, we worship you, God. Diyos na di nagbabago. Yahweh, ang nagmamayari ng aking puso. Walang hanggang pupuri sa'yo. Kay buti-buti mo, walang ibang katulad mo. Salamat, Panginoon, buhay ko'y alay sa'yo. Yahweh, ang Diyos na di nagbabago. Worship Him, worship Him. Yahweh, He is the God of Isaac, Abraham, and Jacob. ng aking puso. Walang hanggang pupuri sa'yo. Kay buti-buti mo, walang ibang katulad mo. Salamat, Panginoon, buhay ko'y alay sa'yo. Before we continue the worship, in your spirit, just receive what God had designed in your life. Meron ka ng design, meron na siyang plano. Punta ka dun. At ngayon, kaya ka nagpupuri sa Panginoon, kaya ka nagpapasalamat sa Panginoon kasi tinanggap mo na yan. We have the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Na kung ano ang nangyari sa kanila, mangyayari sa atin. We have the God also, the God of Daniel. Even in the lion's den, the God of Daniel is there. We have the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. In your situation and condition in life, God is there. Hindi siya nagbabago. May gagawin siya sa buhay niyo ngayon. Just raise up your voices. Open up your heart to God. Ang buhay ko, papuri sa kataas-taasan. Papuri, papuri. Because you receive what God has planned in your life, what God has said in your life. Puri
miracle upon miracle. Papuri sa kataasan, papuri sa aking tagapagligtas, papuri ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko, papuri sa kataasan, papuri sa aking tagapagligtas, papuri ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko, papuri sa kataasan, papuri sa aking tagapagligtas, papuri ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko, papuri sa kataasan, papuri sa aking tagapagligtas, papuri ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Hari ng langit, Hari ng buhay ko. I just want to remind each and every one of us, your life does not belong to you. Hindi sa iyo ang buhay mo. It belongs to God. Your life does not belong to you. Your life belongs to God. Hari ng hari. Kung ano ang plano niya, mangyari sa atin. Get out of slavery. Get out of slavery and experience God's freedom. Binibigyan ka ng Lord ngayon ng freedom. Hari ng hari, talunan ng kaaway. At ang gusto ng kaaway, i-oppress ka. Ang gusto ng kaaway, i-slave ka. And the result of slavery and oppression is poverty. But the result of freedom, you belong to God, is abundance, prosperity. Because He is the King of kings and the Lord of all Lord, and He owns us. So today, just receive in your spirit, Father, remove any pride, remove any unbelief. And Father, according to your word, mangyari sa amin kung ano yung sinasabi mo. At ngayon, Panginoon, anumang espiritu na umaalipin sa amin in the name of Jesus. Lord, wala na pong foothold ang kaaway sa buhay namin. Wala siyang magagawa because He is defeated more than 2,000 years ago. The enemy has been defeated and he has no power over my life. He has no power over my family. He has no power over my finances. He has no power over my health. He has no power over my future. Woo! God, thank you so much. Lord, we receive our inheritance. We receive our share. And our share is abundance. Our portion is prosperity. Father, we receive in our spirit in order for us to share it to others. Lord, yung buhay na masagana, Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Hari. At gagawin namin kung anong pinagagawa mo sa amin. Starting today, God, kung ano yung sinabi mo, huwag na namin kontrahin. Makita namin ang pinapagawa mo. Makapasok kami, makita namin ang iyong kaharian at ang business nito para makapasok din kami dito, Panginoon. Lord, turuan mo kami na makapasok kami sa iyong kaharian. Sapagkat kapag kami ay sakop ng iyong kaharian, hindi kami magagalaw ng anumang uri ng kaaway. Lord, salamat po. Pinupuri ka namin. Dinadakila namin ang iyong pangalan. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.